Even in our local politics, may korupsyon hanggang pababa, papuntang barangay. Baka pati kagawad or barangay tanod may korupsyon Yan ang problema ng bansa. At ayan, ang tingin ko lang naman to, nare-resolbahin ni VP Sara at nung magiging Vice President niya. Kaya kung sino man siya, kung sino man yung magiging Vice President ni VP Sara, sa mga supporters niya, kasi di ako DDS sa mga supporters niya, suportahan niyo po. Yun yung nakikita ko. At pagkakataon, diba? Suportado ko. Kaya nga, binabanggit ko sa inyo. Suportado ko sila, pero hindi ako DDS. Pero, basta yun, mahirap lang ipaliwanag. Pero yun, suportahan natin yung mga politiko na para sa bayan. Hindi para sa political career or politika. Yung gusto kong umangat, gusto kong kapangyarihan, gusto ko ng pera, yung mga walang bahid. Subukan naman nating iboto sila. Yung mga congressman natin sa mga baluarte ninyo, subukan naman natin iboto naman natin yung mga, alam mo yun, yung para sa bayan. Wag naman yung para sa mga yung para sa kanila lang, 'di ba? Yung pinahihirapan kayo sa pila, makakuha lang ng mga guaranteed letter para sa hospital bill. Hindi hindi katanggap yun kasi bilang Pilipino nagbabayad ka ng tax, dapat magandang serbisyo ang binibigay sa iyo. 'Di ba? Piliin natin yung mga politiko, suportahan natin tuloy-tuloy yung mga politiko na para talaga sa bayan. Yung walang political na ambition, yung gusto lang magserbisyo. Kasi kapag yon ang sinuportahan ng mga tao, dadami sila, hindi sila mababawasan. Pero kung hindi susuportahan ng mga tao yung mga ganong klaseng politiko na para sa bayan, matatakot silang lumabas, hindi sila dadami. Kasi baka maulit at mangyari lang sa kanila yung katulad na nangyari kay PRRD, na siguro agree kayo lahat sa akin na yung ginawa ni PRRD para sa bayan yun. At baka pag may tumayong kagaya niya, uulitin lang sa kanya yun. Kaya kailangan suportahan natin yung mga yun para dumami sila. Pag naramdaman nila na nandiyan yung taong bayan, yung mga mabubuting politiko, dadami sila. At talagang basagin na natin yung entire system of corruption ng gobyerno. Para, alam mo, kahit sino makikinabang naman yan Yung mga haters, makikinabang din yan. 'Di ba? Kahit haters ka, makikinabang ka doon sa sistema kapag nasira yun. Medyo kailangan lang talagang may balls, matapang. Yung hindi kayang manduhan. 'Di ba? Like PRRD na hindi kayang manduhan. Yung kaya niyang sagupain, kahit siya lang mag-isa, tapos kalaban niya lahat, kaya niyang sagupain. Yun ang mga malulupit na mga leaders. Diba? Pero kung ang leader mo, yung sinasabi niya dati, iba na yung sinasabi ngayon, huwag mo na piliin yun. Diba? Parang yun, tawag dito, yung leader na iba na yung sinasabi ngayon, tas iba na yung paniniwala nyo ng noon, iba yung ginagawa niya ngayon, huwag nyo nang piliin yun. Huwag nyo nang piliin yun, hindi makakatulong sa bansa natin yun. Ang gusto lang ng mga yon, makabalik sa kapangyarihan para maprotektahan yung kanilang mga interes. Pero tayo, ang gusto na natin, wasakin na yung entire system, yung buong sistema ng korupsyon. Ang hirap, mahirap na guys, mahirap na pagpapatagalin pa natin, or yung hahayaan natin at magiging normal na lang itong situation natin na nakikita natin may corruption. Tapos wag nyong sasabihin lagi na okay lang yan, corrupt na yung mga officials, or kahit sinong ilagay mo, corrupt na yung mga politiko. Wag natin ikukondisyon yung mind natin sa ganong klaseng isipan. Bakit? Kasi kapag yon ang ginawa natin, parang sinabi natin
na normal lang yung ginagawa nila, which is not normal. Yun nga yung ginagawa ng mga mainstream media sa atin, na yung mga hindi normal, ninonormalize nila.